Magandang gabi sa iyo, Chef Arlene. Kamusta po yung niluto namin kahagabi? Nagustuhan niyo po? Ano po yun? Nakuha ko po ba yung lasa nung medyo kahawig-kahawig nung, anong pangalan nun? Kandenga. Kandenga. Nakuha ko po ng konti? Aba, talaga. Lampas daw, Chef. Kuya, ikaw ha? Ay, damihan mo yung plating ni Kuya. Sabi ganun. Hindi. Muli po ay natutuwa po ako muli na makapag-share sa inyo, no? Ngayon po ay gagawa po muli tayo ng isang menu na kung saan ito po ay plant-based. Wala po kayong karne na makukuha. Ngunit, titikman nyo ngayon yung mukhang karne na sinasabi namin. Ito po ay galing sa wheat and soy protein. So, plant-based pa rin po ito. So, ang akin pong menu ngayon ay estopado. Ayan. Uy, estopadong baboy. Ang alam nyo, no? Oh, ngayon, tanggalin natin yung baboy. Ibahin natin ang itsura. Tingnan natin kung makukuha ko yung lasa ulit. O, so, mag-start na ako. Ngayon po, gusto ko pong ipakita sa inyo ang ating mga ingredients. So, unang-una, meron po ako ditong veggie meat ang tawag namin dito. Ito po ay combination ng wheat at saka soy protein. So, meron po akong saba. Pre-cook na po ito para mabilis po tayo. At mas marami po kayong matutunan mapapakinggan kay Pastor Orbe. Meron po akong fresh bell pepper. Meron po akong white onions. At tapos, meron din po akong carrots. Cubes po lahat ang cut na ginawa ko. Meron po akong tomato sauce. At saka meron po akong konting ketchup. At saka meron po akong paminta. And then konting sugar kasi ang tomato sauce po masyadong maasim. So mapapansin nyo po, wala po akong quantity doon sa akin pong mga ingredients. Kasi po hindi ko po alam kung gaano karami sa inyong pamilya, kung gaano karami kayong kakain. So kayo na po ang tatansya. Usually sa 4 to 5 person, ito po ay mga isang piraso lang. Isang pirasong bell pepper, isang pirasong carrots, isang piraso, mga ganun lang. Pero kung mas marami, mas malaki malaki ang pamilya, ito po ay mas gagamitan nyo ng medyo mas marami. Okay po, so anong alternative ang pwede nating gamitin dito? Pwede po ito. Okay, meron po kayong mabibili mamaya po, ipa-flash ni Kuya yung telephone number kung saan nyo po ito mabibili dito sa inyong lugar. Okay po? So, start na tayo? Okay. So, lalagyan ko po muna ng konting mantika. Mantika. Okay, so konti lang po. Ilolopat po natin ito. Ngayon, kung gusto nyo mas low fat siya, pwede nyo pong i-bake itong mga na to sa oven. Itong mga vegetable or i-boiled nyo lang. Ngayon, kung dito naman po, pwede nyong lang sa kawali para matusta lang ng konti. Kunwari na prito, pero actually hindi siya na prito. Okay po? So, igigisa ko na po yung sibuyas. Ano pong sabi ko sa inyo pagka sibuyas? Mas maganda po siyang kainin ng raw. Yun po yung doon. Kasi yung mga phytochemicals, phytonutrients na makikita nyo sa inyong mga vegetables ay mas na-maintain yung nutrients, hindi siya nawawala. Pagka mas malakas po yung apoy, tapos long period of time nyo lulutuin, wala na, nag-evaporate na. Okay? Labog-labog na yung gulay, wala na po kayong makuha. Tapos ang dami pang tubig, wala na, nahalo na. Kaya po ako pag nagluluto, hindi po ako naglalagay ng tubig hanggat maaari. Kung may tubig ang gulay ko, niluluto ko po ito according dun sa kanyang tubig niya. Kagaya ng sitaw. No? Yung sitaw, walang tubig yan. Pero pag niluto mo siya, nag-steam ka, habang ginigisa mo siya, nagmo-moist siya. Mas masarap yung sitaw nyo. Huwag nyong lagyan ng tubig. So, yun yung po yung mga sikreto namin sa pagluluto ng gulay. Na maintain nyo yung nutrient value ng food at saka at the same time, mas nabe-benefit ng katawan nyo. So, inilagay ko na po yung carrots at saka yung bell pepper at onion.
ilalagay ko na po yung tomato sauce. Chef, napansin ko ang ginamit mong onion ay yung puti. Okay lang ba kung yung red onion ang ating gamitin? Pwede rin po, kung ano yung available nyo. No? Pero kasi minsan mas mura yung white onion eh. It can be eaten raw eh. So, mas masarap siyang kainin. Dahil lalagyan ko na po ng ketchup para medyo manamis-namis yung inyong, Okay. Pagkatapos, ilalagay ko na po yung saba. At saka ito muna, yung sugar muna ng konti. Konti lang po. Okay, simmer nyo ng konti. So, hindi ko na po ito patatagalin. Ito po ay luto na. Pinatay na si Kalan. Ganon kabilis. Pagkatapos, ito na po yung pagkain natin. Estopado. Kala nyo, mahirap, no? Ang bilis. Ngayon ay titikim na ulit tayo niyan, chef. Matitikman nila Matitikman. lahat. Yan. Tapos, ang ikinumbahin ko po dito ay yung buttered cabbage. Nilight ko lang po yung lasa ng cabbage kasi matingkad po yung lasa nito para mag-match po yung combination nila. So, sana po ma-enjoy po ninyo ang pagkain ngayong gabi at sana po ay pagpalain po ngayong gabi tayong lahat. Magandang gabi po ulit. Partner, ano ang ating ibibigay na book ngayon sa makakasagot ng ating question? So, ang question po namin ngayon na gabi ay, siyempre, may kinalaman din doon sa ating pong pinag-aralan kagabi. Ang ating pong book na matatanggap ngayon ay yun pa rin katulad kagabi. Yan. Okay? Pero, mamaya, bago umalis yung makakatanggap nito, kayo po'y lumapit kay Joe Orbe para ito ay kanyang ma-autograph in person. Okay po? Ngayon, ang tanong po na, saglit muna, minalimutan ako. Kanina, pagpasok nila dito, partner, meron silang tinanggap na ganito. Yes. Ano ba yan, partner? Pakipaliwanag nga. Ito yung sinabi namin sa inyo kagabi na inyong discount card. Kapag kayo po ay makikipag-usap kay Arlene Absede tungkol sa mga books yung gusto nyong ma-avail, si Arlene kasi marami pa yung books na dala. Ngayon, kung kayo po ay lalapit sa kanya at kayo ay narito, mayroon kayong special privilege na kayo ay makakuha ng 20% discount. Pero kung mapapansin ninyo dyan, partner, dito sa baba, nakalagay, single transaction only. Kasi ito lang po yung kaya na ibigay ng Hope Channel sa ngayon. Pero, sabi partner ni Arlene, yan naman po ay po pwedeng usapan na namin. Pwede naman pala yun. Meron pa palang kasaling usapan. Bahala na silang mag-usap. Bahala na sila. Ni Arlene Yan. Absede. Okay. Yan. So, kung taasan niya pang discount, okay. Kung babaan niya, edi silang usap. Basta ang ating compliment sa kanila ay 20% discount. Okay? So, wag po ninyo itong wawalain. Ito ang inyong ipapakita kay Arlene kapag kayo ay kukuha ng kanyang mga aklat. Yes. Hindi ko lang alam, partner, kung pati sa tubo kasama to. Ibang usapan. Ngayon, sino kaya ang mapalad na makakatanggap ng Healing Wonders of Diet? Okay, ito na ang tanong. Para malaman na natin kung sino ang tatanggap. Kagabi ay meron pong binanggit na 3 mga essential sa communication. Sino ang pwedeng magbigay ng 3 ito? 3. Si Sir Louie. Talagang Okay. Speak wisely, listen actively, exchange graciously. Tatanungin natin, okay, approve kay Jorbe. Pastor, approve. Gracefully, gracefully. Gracefully. Mali na, Okay. Pastor. Masyadong masarap yung ano po. Okay, tanggapin mo ito. Tanggapin mo po, sir. At Pagkatapos, mamaya, lapit na lang kay lalapit Jorbe. kay Joe Orbe for autograph. Galing! Okay, congratulations. Okay, tayo Kaya, ngayon partner, wag na nating patagalin. Tama. Habang sila'y kumakain, ay atin na pong tawagin at ipagpapatuloy natin
ang ating magandang talakayan. At ngayon ay pag-uusapan natin ang isang magandang talakayan, Hug me, and kiss kiss me. me. Si Joe Orbe. Pag-usapan po natin ngayon ang meron pong kinalaman sa ating pong paksa na ang pamagat ay Hug me and kiss me. Yan. Ano kaya itong paksang ito, Louie? Alam mo, si Louie medyo nagpahuli ngayon eh. Para tinitiyak ko anong paksa natin ngayon. Anong paksa natin ngayon, Kevin? Hug me and kiss me. Ito po'y may kinalaman sa tinatawag na parenting. Okay? Hindi po ito katulad ng iniisip ng iba, Tessa, na pangiti ka. No? Alam nyo naman na yung hug at saka kiss. Bakit ituturo ko pa sa inyo? Pero ito po'y may kinalaman sa pagpapalaki ng ating mga anak. Sino po sa inyo ang may mga anak? Yan ko nga pong kamay. Ayan, maliwanag. No? Madali ba o mahirap ang magpalaki sa mga anak? Aba, bakit kayo nareklamo? Eh, digat nahirapan din naman ng mga magulang ninyo sa inyo. Ha? Pero ito po ay responsibilidad na tinatanggap natin sa Diyos sapagkat ito'y biyaya ng Panginoon. Ang tala po ng mabuting aklat, ito'y pamana ng Diyos. Our children are God's heritage. Kung papaano lumalaki ang ating mga anak, sumasalamin ito sa uri ng mga magulang, Emard, tayo. Pagka ang ating mga anak ay mainam ang paglaki, sumasalamin ito sa ano? Sa mabuting mga magulang. Kaya nga, hindi ba, pagka nasa mga pagtitipon tayo, pagka merong ginagantimpalaan ng mga anak natin, mapapakinggan nyo yung mga usap-usap, di ba? Anong tanong? Kaninong anak yan? Ay, magaling gawa ng anak ni Kevin. Di ba? Oh. Naintindihan nyo ba? Kadalasan ay umuuwi ang pagtukoy. Nanay Elenita, na-miss talaga kita. Salamat, nandito ka ngayong gabi. Pagka ang mga anak ay mainam, ang tinutukoy ay mga magulang. Pagka ang mga anak ay pariwara, kanino bumabalik, Mel? Magulang pa rin. Kaya, importante po na ang ating mga anak ay lumaki ng maayos ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya, importante po ito. Meron pong minsang nagsabi ng mga salitang ito. Sabi nila, basahin natin sama-sama. The reason grandchildren and grandparents, meron mga grandparents dito? Meron? Taas ang kamay. Ayan! Ako, tukoy na tukoy ka rito. Get along so well is because they have common enemy. Sino? Parents. Kadalasan sa tahanang Pinoy, pagka doon din nakatira o malapit sa mga lolo at lola, sila'y nagiging magkakampi ang mga anak at mga magulang na kumukonsinti sa kanilang mga apo. No? Kaya sana po'y hindi ito nagaganap sa ating mga tahanan sapagkat mahalaga pong maunawaan ng mga lolo at lola ang kanilang dapat nagampanan sa loob ng tahanan. Sa mga anak na kinakailangang ituwid, sino ang may responsibilidad nito? Sino? Sino ang may responsibilidad sa pagtutuwid ng mga anak? Magulang. Hindi ikaw, Tatay Orly. So, ibig sabihin, yung mga lolo at lola ay hindi dapat pumagitna sa mga pagpapalaki at pagtuturo ng mga anak. Ay, so ano palang role namin? Di kami pala'y como matanda na, initsapwera na? Hindi po. Hindi po. Mahalaga po ang gagampanan ninyo sa paglaki ng mga anak. Pero hindi katulad ng mga magulang na may direct na responsibilidad sa pagpapalaki. Linel. Linel ba o Lionel? Linel. Ha? So, sino ang mga magulang ninyo? Dio. Tsaka Lionel. Naririto ba sila? Wala. Hindi po pwedeng mamagitan ang mga lolo at lola sapagkat yay responsibilidad ninyo. Hindi sa kanila.
So, anong responsibilidad ni Orly at ni Nanay Christina? Anong responsibilidad nila? They are to inspire the grandchildren. Nasundan niyo po? They are to inspire the grandchildren. Kaya ang tala po ng mabuting aklat, sa una, pangalawa, hanggang makatlo at makaapat na henerasyon, magiging kapaki-pakinabang ang ating mga magulang. Sapagkat alam niyo, ang sabi po ng pag-aaral, sa mga anak, sa mga bata, pagsapit ng kanilang tinatawag na teen years, at wala silang mga lolo at lola na maaring magsaysay at mag-motivate at mag-inspire tungkol sa kanilang mga tinubuan, sa kanilang pinanggalingan. Usually, they cross the teen years with identity crisis. Hindi nila alam kung saan sila nagmula. Kadalasan, tinatanong nila ang sarili nila, paano ba lumaki si tatay? Ano? Minsan yung mga babae na nagdadalaga, pagka wala silang father figure, walang mga lolo at lola na maaaring mag-inspire sa kanila, ito po'y nagiging suliranin ng ating mga lumalaking mga anak. Kaya mga lolo at lola, hindi sa inyo yung pagpalo, hindi sa inyo yung panunumbat. Ang para sa inyo ay ano? Mag-inspire. Ay, alam mo anak, nung maliit pa ang tatay mo, hagot! Kabait. Yan inspire Tama na naman si Nanay Enlinita. Hihina ninyo. Ha? Talagang ganun Hindi yung sasabihin mo, yan, tumulad ka dyan sa nanay mo, at kasi ang anak mo yung lalaki, tumulad ka dyan sa nanay mo, saksakan ng tamad, mana sa nanay niya yan. Hindi. We need to inspire our grandchildren. Huwag nating kukunin ang amor nila laban sa ating mga anak, sapagkat hindi po ito kailanman makakabuti. Kaya importante po yan sa mga lolo at lola. Kaya yung pong pagre-regalo, pagbibigay sa inyong mga ampo, is that to inspire or to teach? That is more to what? To inspire. Di ba? Pagka sila po'y nakagagawa ng mabuti sa tahanan, sa kanilang paaralan, ang lolo at lola naririyan. Di ba? Mabuti nga kung naroon sila, nakikita pa ang pagsasabit ng medalya kay Louie. Louie ba yung lolo at lolo mo nung ikay nag-aaral ay sinabitan ka rin ng medalya? Hindi. Huwag mo na sasabihin yung Louie. Kaya alam ninyo, mahalaga talagang mga lolo at lola. Huwag ninyong iisipin na iniitsapwera kayo. Pero tandaan ninyo, mayroong hangganan. Tapos na ang panahon ninyo. Kayo naman ngayon ang magiging inspirasyon. Diba? Kaya maganda yung mga lolo at lola, kahit na paulit-ulit na parang sirang plaka sa mga apo, sinasaysay nila yung nung kami maliliit, ang aming mga laruan ay ganito lang. Yung mga laruan nila ngayon ay ibang-iba at malayo sa atin. Sa ganung paraan, naiintindihan nila kung paano lumipas ang panahon at naging moderno ang pamamaraan. Pag kayo'y naintindihan ng mga bata, mas madali nilang magagabayan ang mga pagpapasya na gagawin nila. Klaro ba tayo mga lolo at lola? Huwag kayong makikialam. Hindi kasi yung pag may itinutuwid na anak ng magulang, yung lola nakaabang, subukan mo lang, makuhit-kuhit yan, tatamaan ka sa akin. Talaga bang sumasali pa? Huwag po, sapagkat pag kayo'y ginawa natin, sisirain natin ang disiplina at turo sa bata. Pagdating ng panahon, iisipin niyang makagagawa siya ng mali. Tutal, mayroon namang lola, nakakalasag para sa akin. Ihaharap ang kanyang dibdib, wag lang ako masaktan. Hindi po maganda. Kaya tatandaan ninyo, parents are to teach, grandparents are to inspire. Yan. Kaya ang mga lola, huwag ninyong hahayaan na pangit na losyang na kayo. Kahit tumatanda kayo, you need to inspire your grandchildren. Kaya dapat, beauty pa rin ang lola. Diba? Pati mga lolo, nakasputing pa rin. Hindi yung kakaang-kaang na kayo. Sikapin ninyo, mag-jogging kayo, mag-exercise kayo, para ang lolo mo, gwapo pa rin.
Because they are to inspire our grandchildren. Alam niyo, pagka ito po'y ini-ignore lang natin, we take them for granted, malaki po ang epekto nito sa loob ng ating tahanan. Kaya kayo mga lola, pag nasa loob ng bahay, kumilos kayo ng nais ninyong kilos ng mga nagdadalaga ninyong mga anak. Hindi yung kung kayo'y makaupo sa lamesa, kakain, nakataas pa ang inyong paa, nakakaang kayo. You are to inspire. Tutularan kayo ng inyong mga apo. Tutukuyin kayo. Ay, bakit to si Lola? Kaang na kaang. Hindi maganda, no? Kaya dapat alalahanin niyo po yan. Okay. So, paano nga ba natin dapat palakihin ang ating mga anak? Yan. So, ilang mga pamantayan ang babalangkasin natin ngayong gabi bago tayo umuwi. No? Una, Louie, tandaan. Madali naman eh. Ilang taon na ang mga anak ni Louie? Isa pong 5 years old at saka, mali. Ilan na? Ikaw talaga, Louie. Epekto ba yan ng estupado? Ha? Ay, kaninong mga anak iyon? Ikaw talaga, Louie, oo. Arnold, ilang taon na ang mga anak ninyo? Wala pa po. Wala pa. Tamang-tama, Tessa. Ang paghahanda sa mga anak ay bago pa man isilang sila. No? Sapagkat hinuhubog daw natin ang ating mga anak, kailan pinapasimulan na hubugin ang pag-uugali ng mga anak? Kailan? 2 years old? 5 years old? 10 years old? Kailan? Can you give me a suggestion, Marilyn? Simula pag silang. Aba! Ha? Habang? Habang ipinaglilihi pa. Habang ipinaglilihi pa? Aba! Parang tama! Ha? Paalalahanin niyo po ito. Ang koneksyon ng sanggol sa sinapupunan at sa ina ay napakahalaga bago pa man ito isilang. Kaya tatandaan niyo po, inihahanda ninyo ang inyong mga magiging anak habang dalaga pa ang nanay. Naintindihan niyo po? Hindi po pagkabuntis na at meron ng sanggol sa sinapupunan. Wala na kayong magagawa niyan. Padadaluyin niyo na doon sa bata kung sino kayo. Wala na kayong magagawa. Kaya dapat sa pagdadalaga pa lang ay pinag-iinam na ng magiging nanay ang kanyang buhay. Kung gusto mong maging malusog ang iyong sanggol, ay di tama, Tessa, kakain ka ng tama. Di ba? Oh. Kakain ka ng tama. Kasi nung dalaga ka pa, wala pa si Arnold, hindi ka pa na bibinhian. Ikaw pa lang yan. No? Kaya dapat mainam ka na. Ngayon, pagpasok ni Arnold, bininhian ka pa, binagsama. Kaya yung magiging anak ninyo ay combination ni Arnold at ni Tessa. Di ba? Oo. Ay kung mainam na kay Tessa pa lang, ay di lalo na. Di ba? Kaya importante po na ang paghubog ng ating mga anak, hindi lang sa sinapupunan. Habang dalaga pa lamang. Katulad ni Ma'am Aisa. Aisa nga ba? Risa. No? Dalaga pa lamang ay pinaghuhusay na ang buhay. Hindi yung tatamad-tamad. Sariling panty, hindi malabahan. Ang brief, tumatayong mag-isa. Tatay Orly. Ay, tamad, maglaba. Anong mangyayari niyan? Kahit na magkaasawa yan, maisasalin niya yan sa kanyang magiging anak. So nagkakaintindihan ba tayo, Nanay Cristina? No? Tama po yung sa sinapupunan. Pero higit pa doon, habang nagdadalaga ang ina, ay kanya ng inilalatag ang magiging ugali ng kanyang anak. Kaya pagka ang nanay, mahilig Nanay Elenita sa junk foods, walang pagsala. Ang anak din niya na yan, mahilig din dyan sa mga chichirya. Bakit ka natingin, Louie? Ha? Kaya importante talaga, pagka ang nanay mahilig sa mga gamit-gamit, kaysa sa mga pagpapanatili ng relasyon, tandaan mo, isasalin din niya yan sa magiging anak. Kaya mga lalaki, yung mga nagbibinata at mag-aasawa, katulad ni
Oliver, no? Oliver, bata pa si Oliver. Pero hahanap kayo pagdating ng panahon, yung magandang ugali na magiging nanay ng inyong anak. Kasi pagkaya'y, alam nyo maganda niyan, dinadalaw talaga't nakikita ang mga nanay ng mga dalaga. Kasi kung anong itsura ng nanay, ha? Ay malamang, malaki ang kinalaman dyan sa pagtanda din ng mapipili mo, ay malaki po ang ugnayan ng kanilang pagtanda. No? So, importante po yun. Sabi sa una, ay ano daw po? Set the right example. Hindi pala naman kahirapan ang pagiging magulang. Kung tatandaan natin ang unang pamantayan, ano daw? Dapat tayo ang magbigay ng halimbawa. Tayong mga Pinoy may kasabihan, ang ginagawa ng matanda sa harapan ng bata ay tama. Binabago ninyo eh. Ha? Ang gawa ng matanda sa harapan ng bata ay tama. Kaya tinutulad nila. Malaki ang pagtitiwala ng mga bata. Kaya kung ano tayo sa tahanan, yun din ang ating mga anak. Ang mga anak natin walang idea sa Panginoong Diyos, hindi ba? Sa kanilang paglaki. Saan sila kukuha ng kanilang pananaw sa Panginoong Diyos? Kung sino ang tatay, ano ang ugali ni Tatay Orly. Pagdating ng panahon, yan ang makikintal sa puso ng bata. Ay, ang Diyos pala'y mapagbigay dahil si Tatay Orly mapagbigay. Ay, ang Diyos pala ay mapagmalasakit sapagkat ang nanay niya ay mapagmalasakit. Nasusundan niyo po? Kaya napakahalaga ng mabuting halimbawa. Dito po sa aking inilagay, linagay ko na rin yung kung saan nyo masusumpungan sa mabuting aklat para sabihin nyo, hindi ito katha ni Joe Orbe, kundi mula sa mabuting aklat. Napakahalaga pala na magiging example tayo, Nanay Cristina. Kung ayaw mo ang mga anak mo na manigarilyo, aba, ay anong gusto nyong sabihin ko? Dapat tayo rin ay ano, halimbawa. Kung gusto natin na mapangasawa ng ating mga anak, ay simbabait natin. Aba, ngayon pa lang tayo'y magpakabait na bilang mga magulang. Di ba? Kasi kung anong makikita sa atin, tutularan din tayo niyan. Isa pang bagay, Emard, hindi dapat nakikita ng ating mga anak ang ating mga bangayan. Mainam pa nga, wala nang bangayan. Pero kung hindi may iwasan, ang mga hindi pagkakasundo ay hindi dapat nahahayag sa mga sa ating mga anak. Tayong mga tatay, kinakailangan huwaran ng pagpapatawad, Mel. Ito'y isang mahalagang katangian ng lalaki na hindi dapat mawala sa tahanan at maituro, Leonard, sa mga anak. Yung maging mapagpatawad. Kaya, pag hindi nagkakasundo ang mag-asawa, Opel, Tessa, sino ang dapat na unang makipagbati? Maysa, ano't nakatingin ka kung saan? Anong sagot, Kevin? Sino ang unang dapat makipagbati sa mga hindi pagkakasundo ng mag-asawa? Ha? Louie? Depende po. Ituwid mo nga yan, Louie. Bakit depende? Ay, pagpakiramdam ko pong wala akong kasalanan, talaga ako hindi magsusuri. Talaga. Tatawa-tawa kayo. Roman, baka ganun din ang pananaw mo. Ha? Puy-puy, tama ba yung sinabi ni Louie? Ay, parang ganun din, Alam niyo, ganun po ang pangkaraniwan natin Sa kalagayang likas ng kasalanan, talagang ang ating sariling inuuna natin, bakit ako magsusuri? Wala akong kasalanan. Pero alam niyo, tayong mga lalaki, sagisag po tayo, larawan tayo ng ating Panginoon. Kaya, ang ating Panginoon, habang tayo'y makasalanan, siya ang unang umibig sa atin. Siya ang unang umabot sa iyo, Arnold. Habang hindi mo siya kilala, habang ayaw mo siya, habang talipandas ka, siya ang unang umabot sa iyo. Halika, Arnold. Dito tayo sa matuwid na daan. Habang makasalanan ka. Kung ang lalaki ang pari ng tahanan, siya'y lumalarawan sa Sa Diyos. Ang Diyos, habang hindi pa tayo nagsusori, siya nang umaabot. Kuha mo, Emard?
Kaya tayong mga lalaki, hindi tayo po pwedeng unahan yung mga babaeng yan sa pakikipagkasundo. May kasalanan o wala, tayong mga lalaki, ang ano, ang mauuna na hanapin ang pakikipagkasundo. Tuwan-tuwa si Nanay Elenita. Kung maaari, tumayo. Ha? Alam niyo, totoo po yan. Sapagkat pagka ang inyo namang mga anak ang mag-aaway, at kayo'y hindi huwaran ng pakikipagkasundo sa inyong asawa, abay, hindi nyo masasawayan. Anong sasabihin ninyo? Abay, anak, kayo na may magkasundo na. Abay, yung asawa ninyong nakakapakinig sa likod ninyo, kasunduin mo yung mukha mo. Ay, bakit? Abay, hindi ka huwaran. Hindi mo nga nagagawa sa sarili mong buhay. Paano mo ituturo sa iyong mga anak? Ako'y nanliliit. Pagka sa aming hindi pagkakasundo, mauunahan ako ng asawa ko at sasabihin, ay Dad, tayo naman nang magbati. Abay, kadiri. Ako'y naalibadbaran. Ay dapat tayong mga lalaki ang pari ng tahanan. Ating ginagawang halimbawa ang ating buhay sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Alam niyo, ang pakikipagkasundo ay hindi nangangahulugang pagtanggap ng mali na hindi mo ginawa, Tatay Orly. Di ba? Kasi wala ka nang katayuan bilang lalaki. Biruin mo, ay mas larawan pa ng kabanalan yung asawa mo, babae kaysa sa iyo. Ay hindi ka ba nanlilimahid na nandidiri? Pakinabang mo ang asawa mo pa ang lalapit sa iyo. Ay, Arnold, kato na may magbati na. Alang-alang sa mga anak. Nakakahiya. Kaya tayong mga lalaki, hindi tayo pauuna sa pakikipagkasundo. Di ba? May kasalanan o wala. Hahanapin natin ang pakikipagkasundo dahil pagka hindi, tandaan niyo yung sinabi ko sa inyo, yung mga babaeng iyan. Aba, yung mga USB. Yung mga USB. Tapos na ang usapan, isinisave pa. Pagka naulit ang panibagong usapin, aba, ay isasaksak ulit yung USB. At uungkatin lahat yan. Kaya mas maganda, tayo po ang nauuna. May tanong yata si Kevin. Aba, alam ninyo, na-discover ko na ang mga babae pala na atin pong minamahal at pinagsusumikapang ibigin sa ating kapamahalaan, walang choice kundi magpasakop sa atin. Naintindihan niyo po yun? Dahil walang babae ang gustong mangibabaw sa isang lalaki na ubod ng inang magmahal. Oo. Alam mo, iibabaw ka pa? Ay pag umibabaw ka dyan, ikaw ang magmamahal. Diga? Ang lalaking huwaran sa pagmamahal. Wala nang hahanapin pa ang babae, kundi magpasakop sa kanya. Tama, Doren? Oh. Kita mo, Louie? Tayo naisahan. Kaya dapat talagang tayo ang una. Dahil kahit na sila ang may kasalanan, pagka tayo ang nauna, ay talagang, sige nga kayong mga babae, sabihin ninyo, kahit na kayong may kasalanan, hindi ba'y talagang natutunaw kayo sa hiya? Na kayo na ang gumawa ng alingas-ngas, kami pa ang nalapit at pinapagkakasundo kayo. Abay, walang babaeng papatlag pa diyan. Walang hahanap ng mangibabaw pa siya, kundi magpasakop sa pag-ibig ng nagmamahal na asawa. Maliban na ya'y buangit. Mga babae, kayo ba'y mga buangit? Hindi. Sinong gustong magpasakop sa lalaking mataas ang pride na walang larawan ng ating Panginoon? Alam ninyo, pinakamainam palang pagpapalaki ng ating mga anak, mga lalaki, ay yung pakita natin na mahal natin ang kanilang nanay. Ang mga anak na lumalaki na nakikita yung public show of affection, nabalik din sa hug me and kiss me. Tuwa si Louie. Nabalik din. Kaya meron pa ring hug. Yakapin mo ng yakapin ng iyong asawa sa harapan ng ating mga anak na lumalaki, they become more secured. Sundan ninyo? They become more secured. Sapagkat ang kanilang mga magulang ay nagmamahalan. Pero yung mga anak na lumago na ang kanilang mga
ang mga magulang eventually naghiwalay. Ang sabi po ng statistics, more than 67%, the chances are they would also come up with broken relationships eventually. Kaya napakahalaga ng mga tatay, susundin ninyo yung payo sa atin. Ilan nga para makaiwas sa sakit? Louie? Kita mo na? Nasaan yung libro mo? Ha? Ilan nga para makaiwas sa karamdaman? Kada araw. Kita mo yan? At para ano? Para ano, Louie? Yung manatili sila sa ating pagmamahal at least +4. Kaya 16. Pero si Louie minsan lang. Pero tuloy-tuloy naman. Ano, Louie? Oo, maghapon. Oo. Di ba? Maghapon mong yakap. Napakaganda po na ganito ang larawan ng ating mga tahanan. Kaya huwag kakaligtaan, ano? Yung gusto nating maging ugali ng ating mga anak, dapat tayo, mga tatay, ang nauuna. Saan pa dapat maging larawan ng mga tatay na mabuting halimbawa? Sa pananalangin. Kayo po ba'y nananalangin? Nakikita ba kayo ng inyong mga anak na nananalangin? Kayo ba ang tumatawag sa kanila upang kayo'y manalangin? Pagka hindi, pag-uwi ninyo, pasimulan nyo na. Oh, yung mga, wala pang mga anak si Louie na nililigawan. Ano, Louie? Sino po sa inyo may mga anak nang nililigawan? Wala. Aba, yung si Mel, ilang taon na yung inyong anak? 21. Wala pang sweetheart. Isa'y meron na. Yung 21 may asawa na. Wala pa, nililigawan. Alam mo, Mel, yung anak mong babaeng yon, ang gusto nun, hindi man sinasambit sa iyo, makahanap siya ng lalaki, kung mabuti kang huwaran, ay yung makakahigit pa sa iyo. Ang kanilang batayan ay yung kanilang tatay. Ayon yan sa pagsusuri. Talagang larawan ng mga babaeng ito, ang kanilang magiging asawa, kung matuno ang tatay, ay ang kanilang mga ama. Kaya napakahalaga na tayong mga tatay, talagang nakapustura. Huwag bubuntalin yung nanliligaw at hahabulin ng taga. Ha? Huwag. Anong gusto mo? Masisira ng loob ang iyong anak. Dahil sa iniisip nila, ang tatay ko'y makatao. Haharapin ang tapat na manliligaw, tapos hahabulin mo ng taga. Aba, ay mapapasama ang tanaw ng inak mo sa iyo. Kaya dapat po'y magalang natin tinatanggap ang mga lalaking ito. Sapagkat tayo po ang huwaran ng ating mga anak. Ikalawa, sabi po doon ay facilitate transition from dependence to independence. Narinig niyo na po ba yung mga salitang, sa ilalim ka pa ng saya ko? Ha? May gatas ka pa sa labi. Ito'y kapahayagan na ng kanilang kabataan. Ang mga anak natin, habang lumalaki, dapat tinuturuan nating maging independent, Maisa. Hindi yung habang panahon ay nakadepende pa rin sa iyo. Mayroong mga couple na nag-asawa na. Ang pagpapagatas ng kanilang anak ay doon pa sa mga magulang at lola. Aba, hindi naman nangyayari sa inyo, Nanay Eli. Ay, hindi po, salamat sa Diyos. Pero napakahalaga po na inuutay-utay natin ang ating mga anak na maging independent. Meron namang mga magulang na napaka-restrictive. Natatandaan ko, ako'y dumalaw sa eskwelahan ng aking anak, grade 5, Louie. Lunch break. Aba, hatid-hatid ko ang pagkain ng anak ko. Makita ko yung kaskwela na lalaki. Abay, grade 5. Sinusubuan ng nanay sa school. Ala. Ay pagka tayo'y protective na mga nanay, na labis, ang ating mga anak ay walang panahon at pananaw na pagdating ng panahon sila'y maging independent. Oh, di ba? Yung mga ginagawa nyo nga sa mga anak ninyo habang maliliit, pagkatakbo ng takbo, anak, huwag malikot. At baka kung mabunggo ka, abay, nabunggo nga. Ay, tumba. Iyong sinalo. Sa halip na turuan ng iyong anak at iwasto, anong ginagawa ng nanay? Aba, pinapalupa. Kasi nandyan ka, kaya nauntog ang anak ko. Kaya lalaki ang bata na wala siyang pananagutan sa kanyang pagkakamali, kundi parati niyang isisisi. Bakit? Kasi sinanay ka,
Naintindihan nyo, mga magulang? Kaya tinuturuan natin ang ating mga anak, utay. Kung nasa loob ng simbahan, huwag mong hayaan na nagtatambling-tambling pa dyan. Ano ka? Pagagalitan ka ng pari. Aba, ay di ituwid mo ang iyong anak sa panahon na naroroon kayo pag mabuti kang halimbawa. Alam nyo, maraming mga bagay na ating kinagagalitan ng anak natin, pero sumasalamin lang sa mga ugali natin na hindi maganda. Tapos nakakalimutan natin na bawat anak natin may anghel de la guardia na nagbabantay. At kung nakikita lamang natin, kahiya-hiya tayo, sasabihin ng anghel, palo-palo ka, kanino nagmana yan? No? Kaya dahan-dahan po tayo sa pagsupil ng ating mga anak. Mainam talaga at wala nang tatalo pa ang mabuting halimbawa. Kaya yung anak mo na dati tinatanganan mo, bigyan mo ng pagkakataon na na siya namang ang maglakad ng mag-isa. Susubaybayan mo. Kahit sa magulang, mahirap na makita ang kanyang anak na madapa. Minsan may mga pagkakataon na kinakailangan, Roman, na ipahintulot mo para maalaman niya ang sakit at panganib kung hindi siya susunod sa iyo. Hindi yung nadapa na, dadamputin mo. Naku anak, talaga naman. Ay kasi yung batong iyan, bakit kasi naririyan? Ay lumalaki yung bata na sinisisi niya ang lahat ng mga tao, ng mga bagay, at wala siyang pagkilala sa sarili niyang kamalian. Kaya importante po na naroroon tayo sa kanilang paglago. Di ba? Ay di dapat, itong mga transition pong ito'y mahalaga sa ating mga anak. Huwag po nating hahayaan na yung lolo at lola lang ang naroroon. Pagka ang ating mga dalaga ay sumapit na sa panahon ng kanilang pagdurugo, dapat nandun ang nanay. Bago pa mangyari yun, na ipapaliwanag na ng nanay. Bago tuliin, Louie, ang iyong anak, may lalaki kang anak. Ilan ng taon? Yung pinakamatanda? 7. Tinuli mo na? Hindi pa. Pagdating ng panahon, ituturo mo ito sa iyong mga anak. Bakit kinakailangan itong gawin? Bakit biglang lumagong yung kanyang boses? Hindi yung kung anong ginagawa natin. Lalagay pa doon sa harapan ng anak. Sabi, ano ito anak? Pilik mata. Ay, galing ng anak ko. Gustong-gusto pa natin ang mga kapitbahay nakikitang kagalingan ng ating anak. Ano ito anak? Ilong. Galing-galing ng anak ko. Ito anak, tainga. Galing talaga. Ito, bibig po. Galing. Ay ito, bird. Mali ang turo. Hindi natin itinuro yung yung tama, Louie. Kaya paglaki niya, bird pa rin ang tawag niya. Hindi niya naunawaan kung ano ang bahaging yan sa kanyang katawan at para maging responsable siya. Di ba? Marami tayong mga nanay na pinabayaan nanay. Pati pala mga tatay na pinabayaan sa paglago ng ating anak na wala tayo doon. Bakit? Abalang-abala tayo sa trabaho. Kaya pag lumaki yung anak, pagka may mga mali na itinutuwid tayo, ang sinisisi mga nanay, umigi kayong mga tatay. Yan na nga'y naghirap sa pagpapaanak. Kayo laang ay naririyan sa panahon na wala kayong trabaho, magmalasakit tayo sa ating mga asawang babae. Yan. So, importante po yan. Ang ikatlo, sabi po dito, na mga prinsipyo na alalahanin natin sa transition, sabi po doon ay Una, ang sabi po ay, give freedoms progressively. Ang ibinibigay ninyong kalayaan ay dahan-dahan. Hindi yung pinahintulutan nyo ng anak ninyo hanggang alas 10 ng gabi. Basta una, Louie, hanggang doon lang muna sa alas 6. Anak, hanggang alas 6 lang tayo, dapat kayo nasa loob ng bahay. Sa susunod, pwedeng alas 8. Una, dapat nandun lang sa loob ng bahay. Pagdating ng panahon, gusto niyang mamasyal kasamang mga kaibigan. Sige anak, pero tutuparin mo ang ating kasunduan. Pag kayo natutupad, dadagdagan ninyo. Kaya progressive ang pagbibigay ng ng kalayaan. Huwag tayong maging repressive at restrictive. Kasi pag hindi yan nadadagdagan, ang ating mga anak natututong magsinungaling. Kaya pupunta yan kung saan.
Pagka hindi mo, kailan pala, Louie, ituturo yung sex education sa mga bata? Ha? Naituro na? Ay. Ayan. Tama. Tama. Ay, bakit nagkaroon ng kaisipan yung ganun? Na pagka kayo nagyakapan, ay, ate! Okay, tamo? Kaya talagang dapat tayo ang mauna sa mga kaibigan nila at sa mga palabas sa TV. Di ba? Kaya po sa Hope Channel, wala po kaming palabas na lalagyan ng parental guidance. Bakit? Lahat po'y wholesome. Napaka-importante kasi, dahil sa pagnunood ng TV ng mga anak natin, wala tayo doon. Ay, nagyapus-yapusan na, tapos naghalikan na. Abay, siyempre sa isip na, ate, ba't naggayon? Di ba? Oh. So, importante. Siguro, lumaki ang mga bata na kayo mismo walang public show of affection. Kaya, Louie, importante talagang niyayakap si Doreen sa umaga. Di ba? Bukas ng maga, sisimulan na. Ano? Yakapin lang. Kasi baka naman nakikitang nagyayakap, may kasabay na kaagad na kung ano. Di ba? Pagka ito'y nakikita ng mga bata, talaga mag-aati. Kaya utay-utay po na ipinapakita natin ito. Sabi nga ang mga bata, maliliit pa lamang, itinuturo na natin yung tamang sexual education, Nanay Ellie, di ba? Pinapakita na natin ang mga masiselang bahagi ng katawan nila. Alam mo, anak, ito ay dinadaanan ng ihi mo. No? Sa simula pa lang, tinutukoy na natin ito. Kasi ang mga bata, matalas. Ang pangunawa, habang sila'y mga bata pa. Tayong mga magulang ang nag-underestimate sa kanila. Hindi maintindihan yan. Huwag mong papaluin, hindi pa nakakaintindihan. Ay, kailan mo pa iwawasto ang bata? Pagka 12 na, ayaw na yung magpawasto. Kaya magiging problema mo yon. Kaya sabi doon, progressive ang pagbibigay ng freedom. Ikalawa, don't withhold privileges forever. Minsan kasi tayong mga anak, pagka sinuway tayo ng magulang, abay mali. Pagka tayong mga magulang, sinuway tayo ng ating mga anak, minsan kung makasalita tayo, talagang kaya nating gawin. Minsan siya sabi, huwag ka nang babalik dito ha! Ay, yun ba talaga ibig mong sabihin? At kung hindi na bumalik, talagang yun na ang gusto mo? Tapos iiyak-iyak ka pag hindi bumalik. Minsan tayo nakakapagsalita ng mga bagay na hindi naman natin talaga gusto. Mag-iingat po tayo sa mga ganon. Ang sabi po doon ay, huwag nating kukunin lahat ng mga privileges kung sila'y magkamali. Utay-utay din nating kukunin at isasauli pagka ito po ay nakukuha nila ang pagtitiwala natin. No? Pagkatapos, pangatlo, ang sabi doon ay, bigyan nyo sila ng pagkakataong magpasya. Hindi yung damit nila, kayo na lahat ang pumili. Ay, wag yan! Iba ang damitin mo. Hindi yan maganda. Magagalit si pare dyan. Aba, bigyan mo ng kalayaan. Baka naman ya'y lumalaki. Ang ipinapasa mo'y pirming gusto mo ay pink, pink, pink. Ayun naman palang bata ay meron ding orientation sa green, sa blue, sa yellow. Abay, parati mo na lang idiniin yung pink. Magkakaroon ka ng problema dyan, Tatay Orly. No? Kasi magkakaiba po ang pagkakalalang sa atin ng Panginoon. Kaya bigyan nyo sila ng karapatang magpasya. At pagka binigyan nyo sila ng pagpapasya, ang ibigay ninyong opsyon, yung pare-parehong tama. Hanggat maaari. Habang lumalaki. No? Hindi yung binigyan mo ng opsyon ng itim at puti. Ay ayaw mo naman pala talaga ng itim at alam mong makakasama, binigay mo pang opsyon. No? Habang wala pa silang edad na makapagpapasya nito, gagawin natin ang makakaya natin sa kanilang pagpapasya na tama. No? At sunod, sabi doon kung merong mga bagay na kanilang sinuway na wala sa inyong pagkakasundo, abay pag-usapan ninyo. Huwag antimano may katapat na pamalo. Ikaw ba, Louie, namamalo ng anak? So anong gamit mo noy? Sinturon. Talaga. Patingin nga ng sinturon mo, Louie. Ay, kalapad. Huwag nang tanggalin, Louie. Ako'y ninenervyos. Kalapad, Louie. Sikapin niyo po na ang ating pong pamamalo sa ating mga anak ay hindi dulot ng ating galit. Mas mainam po na makaiwas tayong mamalo at mapapalo lamang kung ito'y hayagang tumataliwas
sa ating mga payo. No? Kung may iwasan ng pagpalo, iwasan po natin. Kasi wala nang mainam pa sa pakikipag-usap. Atin silang lilinangin sa pakikipag-usap. Magiging hindi tama ang pagpalo kung ito'y dulot ng pagkagalit. Minsan nag-aantay tayo, nakita mo yung mga magulang na nabilang, sige, pagka bumilang ako ng hanggang 3, hindi kayo uminam. Yung ba, hindi maganda pong pamamaraan iyon. Una, nagsutil sa pagkain. 1 ha? 1. Nagsutil ulit. 2. Antayin mo. Lilipad yung panga mo. Nagsinutil pa sa pangatlo. Galit na galit ka na, Tatay Orly. Kaya kukunin mo ngayon ang pamalo mo at sa pagpalo mo yan, dala ng galit mo. At later, pagsisisihan mo yung ginawa mo sa anak mo. Kaya wag na tayong nabilang, Louie. Ano yan? Karera? Ready? On your mark? 1, 2. Hindi. Sa una pa lang ay kausapin na natin. Iwasto natin. Anak, hindi maganda yan. Pagka iya'y ginawa mo at walang paraan na ikay matututo, talagang ang ating kasundo ay palo para maalala mo. At ang gagamitin mong pamaluluwi ay consistent. Huwag gagamit ng kamay. Hindi natin dapat sinasampal ang ating mga anak. Lalo na sa mga nanay. Itong kamay na ito ang nag-aalaga sa kanila, di ba? Pag may sakit, pag may sugat sila, ito ang kumakalinga. Tapos ito rin ang gagamitin mong panampal. Hindi nila maunawaan yun. Sapagkat itong kamay na ito sa kanilang isipan ay sagisag ng pagmamahal. Kung ito rin ang gagawin natin sa pananakit, magiging mahirap ito sa kanilang kaisipan. Kaya gagamit tayo ng isang bagay na yun lamang ang gagamitin natin na pamalo. At ang pamalo'y gagamitin hindi sa panahon na tayo'y siya rin, galit na galit. Sa una pa lang, iwasan na nating magalit, men, para hindi na tayo mauwi sa bagay na yon. Kaya pag-uusapan, pinakamainam talaga ang pakikipag-usap, Dino. Hindi yung pirmi nating dinadaan sa lakas. No? Importante na matutunan po ito ng ating mga anak. Panghuli, ang sabi po doon ay, kinakailangang marunong po tayo makinig. Naalala ninyo yung pinag-aralan natin kagabi? Sayang talaga, Nanay Eli. Wala ka kagabi. Ang aming tinalakay ay yung sinabi ni Louie kanina. Ano nga yun, Louie? Elements of effective communication. Nalimutan. Sabi ko, Dorin, no coaching. Ha? Ano daw yung una? Speak wisely. Ano yung pangalawa? Yan, listen actively. Maging sa pakikinig natin sa ating mga anak, hindi yung ano nangyari sa school? Basa ka ng basa ng dyaryo. Siya nga, ay yung teacher mo, anong ginawa? Oy, ipasok nyo na nga yung mga timbang yan. Ano nga, anak? Huwag ganon. Dapat pagka kinausap natin ng mga anak natin, meron tayong kahiligan sa kanila. Importante yung eye contact sa mga bata. Kahit na ito'y magdalaga, importanteng pinakikinggan natin sila ng mataman. Lalaki sila na buo sa kanilang isipan na pag hiniling nila na makausap, ang lalaking nagpalaki sa kanila, ang babaeng nagpalaki sa kanila, ay may panahon sila para sa kanila. Naintindihan niyo po yun? Kaya dapat active ang listening natin. No? Hindi yung para bang kung ano nangyayari? Ipasok mo na nga yung mga sibuyas dyan at gulay. Tapos anak, nagawa mo ba yung assignment mo? Nakalaban na ba kayo dyan? Huwag ganun. Talagang uupuan natin yan. Talagang kakausapin natin. Anak, bakit nagkaganito ang papel mo? Naalala ko tuloy yung pangalawa ko talaga. Sa lahat ng 3 kong mga anak, 3 po ang aking mga anak ay 2 girls and 1 daughter. 3 yan. Bakit? May problema ba? Kaya sa bahay, kumpleto kami, Cromwell. No? Wala nang hahanapin pa. 2 girls, 1 daughter. Di kumpleto. No? Yung pangalawa namin, talagang, alam niyo, hindi pare-parehong mga anak natin. Kaya wag ninyong pagpapaparisin. Minsan ay ginagawa natin kung anong damit ng panganay hanggang huli. Siya rin ang damit. No? Minsan kinakailangan pong bigyan natin sila ng kanilang mga identity. Yung aming gitna, talagang yu'y kakaiba ang ugali sa lahat.
Talagang sabi ng asawa ko, manang-mana sa'yo, Daddy. Abay, bakit gayon? Pagka hindi maganda, mana sa akin. Ha? Ay, alam niyo tayong mga magulang, tayo rin ang makakaintindi dyan. Yung aking anak na pangalawa, umuwi. Nagdala ng papel. 2/20. Aba, ay kung siguro ako ang tatay, talagang magagalit pagka hindi naunawa ng mga prinsipyo. Pero mas mainam ay makausap natin sila. Anak, ano gan nangyari dito? Dapat ay mahigitan mo si Daddy. Nung ako'y maliit, nagkaka 2/20 din ako. Pero dapat ikay mas magaling na. Ano ba anak ang nangyari? Kakausapin natin, we should make ourselves vulnerable. Yung ibig sabihin ba na hindi napakataas natin na parang hindi na tayo tao sa ating mga anak. Dapat malaman ng mga anak natin na pinagdaanan din natin yung kanilang mga hamon ng buhay ngayon. Sa ganung paraan, malalapit ang kalooban ng inyong anak na ang kanya palang tatay ay dumaan din sa mga kabulastugang iyon. No? At nagtagumpay ang aking ama. Magiging matibay ang ating mga anak. Sasabihin nila, kung yan ang aking ama, ibig sabihin, maaari rin akong maging katulad niya. Di ba? Kung meron tayong vulnerability sa ating mga anak. Pagka tayo'y mali, talaga magsasabi ng sorry. Ikaw ba, Louie, nakakapag-sorry sa mga anak? Leonard, nakakapag-sorry ka ba sa inyong mga anak? Kailangan. Sa panahon na tayong mali, dapat ay inaako natin ang ating pagkakamali. Wala nang mainam sa ating mga anak, kundi ang mga magulang na mabuting halimbawa. Kaya mapapakinggan natin sila, no? Sino po yung may mga anak? Kayo po ba'y nasasabi ng mga anak ninyo sa inyo yung sino ang kanilang crush? Sino yung kanilang napipintuho? Apo ang nako. Ay dapat magulang. Talagang maunang makaalam. Talagang baka yung nakikita na sa pantalan. Si tatay lang ang nakakaalam. Aba, mahirap yun. Dapat ay mga magulang, meron tayong open communication para yung ating mga anak nakapagsasabi sa atin. Hindi yung pagka sinabing na napintuho mo laang na meron ng mga ibig-ibigan. Ano? Itanang may gatas ka pa sa labi kung ano-anong mga kalandian ang ginagawa. Aba, hindi magandang salita iyon. Sa susunod, hindi na magsasalita ang ating mga anak sa mga bagay na yan. Kaya Louie, talagang kung yay mga lalaki ang mga anak mo, ay anak, talagang mayroon kang nararamdaman na iba. Kay Zelda, aba, nung ang nanay may nararamdaman ko rin yung mga yan. Ha? Pero alam mo anak, meron palang mga bahagi ng buhay na dapat mong isaalang-alang. Doon ka ngayon makakapasok. Pero kung doon palang hinadlangan mo na, tumigil ka nga, hindi ka pa nga tuli. Ha? Mabuti ba yan, Dio? Hindi. Hindi maganda. Kaya importante po na talagang malaya ang daan ng pakikinig sa ating mga anak. At dito po tayo magtatapos. Bibilisan ko po ito. Sa pakikipag-usap sa mga anak, dapat ay binubuhay natin yung interest nila. Sina-challenge natin yung kanilang kaisipan. Nag-o-offer tayo, binibigyan natin sila ng solusyon. At pang-apat at panghuli, huwag natin kaliligtaan. Gaano man ang pagsuway ng ating mga anak, mamahalin natin sila. Huwag ninyong palalayasin ang bahay, ha? Nabuntis ang anak, umuwi. Lumayas ka sa pamamahay na ito. Ba, hindi maganda iyon. Tapos pagka lumayas, hindi mo makita kung kani-kanino mo itatanong. Ano ka namang magulang? Alam ninyo, ang mga batang nagkakamali, pagka na-realize nila na sila'y mali, saan sila uuwi? Ang kalapati nga, nauwi sa kanyang pinagmulan. Yung pa kayang tao. Kaya ang ating mga anak doon uuwi sa atin. At pagka umuwi sa atin, tayo pang nagtataboy sa kanila. Saan sila pupunta? Pupunta sila sa mga kaibigan nila, nahihingan nila ng payo tungkol sa mga relasyon, ay sandamakmak at sandamukal din na mali sa buhay. Doon sila kukuha ng payo. At kadalasan nagkakamali sila. Kaya pag nagkamali ang ating mga anak, tayo po ang uuwian. Naalala niyo po yung kwento ng mabuting aklat tungkol sa alibughang anak? Ha? At saka yung alibughang ama? Lahat po dito ay alibughang eh. Ibig pong sabihin yung extravagant,
Yung anak naging extravagant. Kinuha niya lahat ng kayamanan at nilustay niya para maranasan niyang sanlibutan. Nung kanyang maintindihan na mali ang kanyang pagpapasya, nag-isip siyang bumalik na lang sa kanyang ama para maging alipin sapagkat hindi siya karapat-dapat na anak. Nung siya'y naglalakad na pabalik, ang alibuhugharing ama, extravagant din yung tatay ay. Kamukat mo, nilustay na lahat ng mana. Pagbabalik ng anak ay ipinaghanda pa, ipinagpatay pa, at ipinagdiwang pa ang pagbabalik ng anak. Alam niyo, sa anak na nagkamali, malayo pa lamang ang nagbabalik na anak. Ang ama ay nagbukas na ng kanyang mga kamay at niyapos ang nanlilimahid na anak, amoy baboy, sapagkat wala na siyang salapi upang siya'y mabuhay. Siya'y nagpakain ng baboy, at kung wala pa ring salapi, kinain na rin ang pagkain ng ng baboy. Amoy baboy. Simbolo ng pagkalulong sa kababuyan ng buhay. Pero nang siya'y magbalik sa kanyang ama, ang ama, malayo pa ang anak. Hindi niya inantay ang anak. Ang sabi ng talinaga, di ba? Anong ginawa niya? Ay ba'y sinalubong niya ang kanyang anak at niyapos hinagkan, tinanggal ang kanyang damit at nilagyan ng bagong kasuotan. Sa ating mga anak, pagka sila'y nagkakamali, ang kanilang pangunahing pangangailangan ay hagkan at halikan upang sila'y makanumbalik sa katotohanan. Hug me and kiss me. Ito ang kailangan ng ating mga anak. Sana'y maging katulad tayo ng alibughang ama na sa ating pagpapalaki ng ating mga anak, hihinugin natin sila sa Sa pagmamahal. Hug me and kiss me. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos.